Magandang umaga po mga kabakbakan. As promised, andito na naman tayo sa farm ng isa sa mga kinikilala natin pagdating sa Sabong, ang Pamilya Plaza. And today, eto na nga ang ating guest co-host at kasangga ng linggong ito, si Ginong Boyet Plaza. Good morning, Boyet. Morning. Eddie Boy. Yes, good morning, sir. Hindi na matapos-tapos itong mga talakayan na ito. Last week, pinag-usapan natin yung pointing. Aha, In correct. depth, di ba? Oo. Pati yung mga blood type, yung mga types ng dugo, yung mga linyada. Pero alam mo, andito ngayon tayo sa farm ng napakaganda at napakaraming mga manok na matitindi ang mga bloodlines. And I cannot help but notice yung mga acyl looking na manok. Yung acyl, pinambe-blend ko because, well, I got a pure one, Jerry Wallace na line. Galing sa kaibigan natin sa Kentucky. Okay, Jerry Wallace ha. Oo. Nagpapanalo sila pag biniblend. No? Blend sa hats, blend sa regular gray. So, we all agree, lalo si Eddie Boy, barkada ni Robbie White, na yung manok na Amerikano, pag pinasukan mo ng Oriental, nagkakaroon ng effect sa kanya na make them win, di ba? Nagkakaroon sila ng utak. Yeah, Nagkakaroon ng utak. Matanong ko si Boyet. Boyet, sabi mo, gine-grade mo sila. yes. Okay. So, anong percentage ang nakita mo na maganda sila sa sa American Fowl? Actually, yung original noon na nakuha ko na half and half pa. Half regular, half AC. Nung namimili kami ni Pete Rivera, sabi niya, galing itong mga gray na to. Yan ang kunin natin. Oo nga, nakikita ko eh. Ang ginagawa yung attribute ng manok, palili pa rin yung Amerikano na manok. Malalampasin. Bantayan mo on the third fly. Siya yung aangat, didikdikin mula taas hanggang pababa yung Pag kalaban. medyo pagod na yung kalaban, tatlong Hindi, lipad tingnan nila. Siguro, Pinanonood ginigauge lang. nila yung paano nila patayin. Ah, Then, yung mga manok na yun, nagpanalo sa Mexico, nabili. I pick about 4 or 5 magkakapatid. Kasi at that time, wala sa budget ko yung easy eh. Nakita ko lang eh. Yeah. Yung pure, mahal eh. Abutin yung trio, mga $3,000. wow. Eh. Mahal na. Sabi. Wala pang shipping. So, sabi ko, dito na lang muna. At saka, it has been proven in the past, nung si Bobby Balls yan nagpanalo sa California, na yung pag may acid blood, medyo takot yung mga Amerikano. Mismo, di ba? Di ba? Hindi ba? Siyempre, kapareho nga na sinasabi ni Boyet kanina, iintayin ka, 2, 3 lipad. Hindi sasama. Pag hindi sasama, pagdating mo sa lupa, pak! Oh. Nagmumukhang tanga. Oo, tsaka bentang-benta ka eh. Kasi ang manok, paglipad niyan, bago tumuntong sa ang paa niya sa lupa, titignan niya natural eh. Di ba? Maski na ikaw. Pag tatanong ka from sa higher place, titignan mo muna yung babagsakan mo, hindi ba? Ganon din ang manok. So, ang focus ng mata niya, sa lupa, kung saan siya babagsak. Eto na yung ka-acil. Pak, papaluin ka, hindi ka makailag. Pinanonood ko sa, sa slow motion camera. Yung manok na galing sa taas, pag bumabawa, nakaganyan, no? Naka-open yung... Siyempre, to break the fall. Oo, Di ba? tapos pagka nakaganon siya, tsaka siya susungkitin. Shoot na shoot nga. Kaya bumibilang ng panalo. Kasi ako, sa tagal ko na rin mag-breed, gusto ko mag-breed na may konting utak yung manok eh. Ganun. Para, kasi kayo maraming magagaling na breeder, saka maraming magaling maghanda. So kailangan medyo one step ahead Correct. para lang, Hindi, parang first coin lang eh. No? kasi pag sabayan ng sabayan, parang 50-50 lang chance mo. Pero last week, napag-usapan natin yung radio. Kung saan kinikilala ka doon sa larangan ng Sabong because of your radios. Yes. Itong radios mo, nakalimutan ko itanong, ito ba yung mga Johnny Jumper ang source? These are from the start, Bobby Shepherd at Marietta, Georgia. Kasi bumibili yung father ko doon. No? Tawag niya doon, Bobby Yellow. Then, nung matanong ko kung anong line yan, tapos the following year, bumalik ulit ako doon, bumili. Sabi niya, it's a radio. Mga radio. Kaya, Straight com sila. straight ko, Malakas sa taas. malakas. Ibig sabihin nito yung kay Bobby, galing din ba ito kay Johnny? Actually, hindi ko natanong. No? But nag-infuse ako ng, kasi in-blood ko rin yun sila.
kumuha rin ako ng jumper kay Johnny about mga 96, 97. Mhm. So, So, in-infuse ko. But yung usual radio kasi sa States, pag binitawan mo, malakas brumik, pumapasok. Oo, tama. Yun talaga ang typical radio, Typical radio. na pag binitawan mo, so when you blended them, ano naging pag resulta? biniblend ko sa manok ko, doon na, nag-aabang na sila. Ayun. Oh. Dahil meron kang ACIL. Ah, Yun ang mga sikreto natin. O sige, okay. Pwede, kumuha ka ng half and half. No? So nag-breed ka, naging quarter na lang yung acres mo. yes, yes. And then, did you stop sa quarter o gin-raid mo pa? Yung upcoming, yung mga upcoming. Oh, okay. By the way, itong radio, partner, ang nagbansag ng radio dyan, yung bayaw ni Johnny Jumper. Kasi yung manok niya, ang ingay-ingay, kutok ng kutok. Sabi niya, parang radyo naman yung... Ayaw tumigil. Kasi yung Yeah. pangalan, ano. So, must be through somewhere else napunta kay Mr. Shepherd. Yes, yes. Napunta kayo Georgia dyan. ako at that time, 70s to eh. Mhm. Maraming napanalo yung father ko. Kasi meron talaga siyang, kumbaga, headhunter. Sino may magagaling na manok sa Amerika. Kumbaga, talent scout. Yes, talent Teka muna, ako meron akong personal question. Ang alam ko si Dio nung araw, kilalang kilala yan. Dahil pag kumuha ng manok yan, may sukat yan. Meron siyang sukat para... Perfectionist yung tatay. Oo, kaya nga eh. Susukatin niya ang bias ng manok, yung tahid. Namana mo ba yun? Yes, I do my best na kasi pag nag-selection ako doon, thin palm, thin fist, thin knees, manipis yung Siyang. shank. Aha. Then yung tayo, balanse. Kasi at that time talagang yung tamang sukat ang gusto niya, hindi yung mababa. Okay. Yeah. Nung pa lang Sa nakita naisip niya na kasi, yun. ang premise niya, between two good birds na super, yung matangkad mas may advantage. Yun ang parating nasa ulo niya. And at that time, mostly in Bacolod, Lemon. manok, medium. Oh, lemon talaga eh. Aha. Lemon was the name of the game before. So, I know that you got involved in this short night derbies also. Yeah. Very recently, siguro mga past 5 years. Yes. Tuloy pa rin ba yung mga short knife natin? Kasi meron ka pa rin oriental eh. Di ba? For me, experience ko sa short knife, pareha lang sa long knife eh. Ganun. Kailangan may utak din yung manok mo, hindi pwede yung bugbugan ng gusto. Pero I think tama yung theory mo na you need orientals para sa short knife. Yes. Dapat kasi mga mga headhunter. Yes, bukod sa body puncher, pag nag-drag, kailangan neck na eh. Yan. Yun ang experience ko na yung long knife, short knife, pareha lang. Kasi nanalo rin ako sa Association Derby na 12 seconds na lang eh, 14 seconds. With a short knife na 1.5 inch. Grabe cutting. Oo. Yung doon mo rin makita. Kasi yung premise ng araw, yung una, ginawa pa yun sa Pasig Square, yung una. Oo, andun tayo, di ba? Doon tayo na yung mga ibang sumali, premise nila kailangan matapang yung manok, na medyo sumusugod. Wala rin eh. Hindi rin. Oo. Pero ang nag-champion no, si Glenn Lim, if I remember Oo, it right. Glenn Lim. Second place si Joseph Chuan with 2.5. 2 points ako nun eh. Oh, Out 2 of points 3. ka nun. May nilaban akong, Asil yung nanalo mo doon kasi. yung last fight. Right. Ni-request ko, pwede ba yung mas malaki-laki na weight? Tinanong ko yung organizer. Pwede daw. Pwede. Kasi parang 2 to 50 yun eh. Lagi din man akong nasali dyan. Oo. Pero teka muna, nalilibang tayo pag nabuhay muna kami, Boss Boyet. At sa aming muling pagbabalik, Bakbaka! Boss Boyet, alam mo, na-involve ka sa short knife. Kanina pinag-usapan natin. And recently, alam ko, involved ka ngayon dun sa Manila Cutters Club. Ano ba yung gimmick na yan? Bagong konsepto yata yan. Well,
it started last stag season eh. Mhm. Maganda yung concept niya kasi first, pata sa mga breeder na naglalaban kasi bawat derby may mga dividends kami. No? Like, So to start with, itong Manila Cockers Club is a group. yes, it's a group, more or less. Pero napapanood ko yan sa Karera Channel eh. Oh, kasi ang format talaga nila is parang karera ng kabayo, pati sa betting. Kaya if you notice, sa every hour, ang mga 3 to 4 fights lang. Ah, talaga. Oo, medyo... Ganun ah. Oh, pero ako nag-i-enjoy kasi mga kaibigan natin, nag-chicken talk tayo, nagko-compute tayo ng double, nagko-compute tayo ng pick 4, nagko-compute tayo ng pick 7. Oh. May trifecta siguro. Oo, Talagang karera, no? parang karera Tapos, talaga. pwede kang pumunta doon sa Off-track betting. Off-track betting Station. Pwede kang pumunta doon ng 100 piso. Oh, minimum doon sa Manila Cockers, kung manunod kayo at mamumusta, 100 pesos. Pwedeng manalo ng mas malaki. Oo. Pagka doon ka sa yes, dehado. Yes, pag Talagang nadehado yung karera lumabas. format. Yes, parang karera format. Pero ako ang na-entice ako dyan, yung kwento nila sa narinig ko kanina, last week, napagkakausap natin si... Tatumpalan. Si Kaloy. Sabi niya, ang sarap magsabong doon kasi relax na relax ka. Ang ganda ng upuan mo. Kung gusto mo kumain, tumawag ka ng waiter, dadala ka ng first class na pagkain. Pirma ka lang ng pirma. At saka yung idea na bibigyan mo ng serbisyo yung magsasabong na hindi natin nakikita sa yan sa ordinaryong sabungan. Tama. Yung ordinaryong sabungan niya, pumasok ka sa banyo, talagang hindi ka lagi ka nakaganyan Tama. Di ba? Oo. I mean, this time, makakakita ka ng mga sabungan na relax, di ba? Friendly atmosphere. Aircon. Oo. Ang upuan. Ganda ng banyo. Ang gaganda ng mga babaeng nagsiserve. Taker. May pet takers. Tapos, yung food in particular, napakasarap. Mura pa. I mean, very Yeah. reasonable. They serve big serving. Talagang what they have in mind is Oo. service to the Service client. to the client. Exactly. Pero nanonood ako ng mga laban doon. Parang nakakayang magdala ng mga manok na ketepon dyan. Ayun lang. Pag lumalaban ako doon, kailangan alas din yung manok. Oo, super. alas. Oo. Mga hindi lang super yung manok, kailangan mga double barrel aces. Partner. Yes, Ako, kahit na hack fight ngayon, napapanganga ako minsan sa mga naklase ng mga manok na nilalaban ngayon. Hindi na pwedeng dito. Hindi na pwede, talagang napakarami ng marunong mag-alaga. Paano maraming nanonood sa bakbakan na? Natin. Hindi talaga, at saka partner ito. Yung klase ng alaga ngayon, umakit na dahil doon sa patuka na ginagamit natin ngayon. Talagang yung mga kumpanya, talagang gumastos sila, pinag-aralan. Oo. Kaya nung araw, mga manok natin, puro ganyan ang shank. It's because they were formulated pampataba, di ba? Ito ngayon hindi na. Lean. Ngayon, At saka, in foul. sa totoo lang, tumangkad yung mga manok ko. Well, that is Mga because butcher rounded, galing sa'yo. Pero ngayon ho, tumangkad mga 3 hanggang 4 na kaliskis na. kaya palagay ko nga, it is because of the nutrition. Nutrition. Talagang dapat magpasalamat tayo sa mga kumpanya na nagpo-produce ng mga patuka pareho ng Like yung Thunderbird. Warhawk, Yes, San Miguel. Tapos yung Titan Feed. Of course, lahat yan. Well, anyway, talagang ako, hats off ako sa kanila. Because talagang, yung maglabas ka ng pera at you spend time pag-aaralan, Totoo laging laging malaking desisyon yan, di ba? Tama. Pero alam mo, napag-usapan natin, this is a new concept. Ito parang karera, tapos imbitado, mga 14 na entries lang. yes, tapos, yes. Usually, ideal up to easy. 20 fights for the day. 20 fights lang, ha? Kasi they try to, by 12, tapos na. Walang puyatan. Walang puyatan. Ang galing, ha? Oo. Balita ko, pa si Mang Piping Ricafort, nagbababad na dyan kasi nag-enjoy talaga siya. nag-enjoy. Yung iba dyan na guest din, member, galing pang mga Tarlac. Sabi Pero na, totoong magaganda yung mga, nagbibigay ng kape, tsaka ng ang mababais naman Scots. sila. Oo. Very professional. very professional. Mga professional sila. Pero ito this is another concept.
nag-ikot kami ni Eddie Boy. Punta ho kami mga kabakbakan sa Mindanao. So, meron diyang ACAP sa Davao. Tapos meron diyang Shanghai Joe. Shanghai Joe. Oh, sa Bukidnon. I mean, Cagayan de Oro. Yes. Okay. Ngayon, sabi ko, dito sa Luzon, kasi ikaw matagagang presidente ng LGBA, di ba? Yes. Tingnan mo kung tama itong iniisip namin. Nangingitlog ngayon ng mga inahin kahit hindi mo ilawan. Kahit napakainin mo lang ng mga simpleng patuka, like yung mga GNP3 na pang-maintenance lang, nangingitlog sila eh. Yes, tama. So this is the time of year na nangingitlog sila. Well, kasi nga, dahil nung maggaling kami ng Cagayan de Oro, na banggit sa amin ni Shanghai Joe na kaya nila ginawa yan is because yung June, July, lean months talaga. Walang action, walang activity. So, sabi niya, why don't you try in Luzon? So, eto naman kami, marami naman, ito ang aim naman kasi namin dito, talaga backyard breeders. That's why then, yung LGBA, Luzon Game Fowl Breeders Association, meron kaming tinatawag na Early bird. early bird na yun naman parang late September, October born yan eh. Okay. Tama. Halos pareho. Halos pareho yan. Kasi similar na rin sa Davao na ACAP. Yeah. So, Yeah, actually, parang gano'n nga, no? Parang the same nga. Pero ang diferensya lang natin, sa atin, is yung sa LGBA, you have to be a member. You have to be a member. You have to have the 2 hectare na farm. Meron silang you have to be a 1.5 member. naman. You have to have so many birds. Eto, basta may kakiralo kayo, dalhin nyo sa sabungan. Sa petsang babanggitin namin later on. At saka may pagkakataong pumagitna. At baka tayo pagbigyan ng ni Mr. Areta, makapag-finance sa Saka Areta. mukhang malaki yung papel ni... Diba? Hindi Pagka naman marami really. candy. Basta Ano pa, ini-evaluate nyo pa. Yeah, We're looking forward na maganda yung premyo. Of course. syempre. Kung Luzon-wide, let's say, very active ang mga Quezon Cockers, mga taga Pampanga, Tarlac, Rizal, Batangas, Bicol. Yeah. Yan pa lang baka 1,000,000 entry tayo. 5 Kaya, million na yun kung 5-5. Kaya. Yeah. O, 5-5 ang pot money, kaya 5 million ka. Kung 1,000,000 entry. Pero ang malaking doon, nakikita kong provecho is yung mga backyard breeders magkakaroon ng chance makatungtong sa Araneta. Napakalaking Kung yan. pagbibigyan tayo, medyo Well, lalakarin pa po namin. Si naman, Nene Araneta, nakakaintindi naman yan. Yeah, Yeah, I'm sure. So, Boyet, maraming salamat. Pinagbigyan mo na naman kami. Walang Ang dami na naman namin natin. Thank you, Boss Boyet. Yan po, mga kabakbakan ng ating kasangga ng 2 linggo. Sige noong Boyet Plaza. Bakbakan na!